Ayan, praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Praise God. Ayun, praise the Lord. Okay na. So, pagka tayo'y Amen, amen. Praise the Lord. So, medyo mayroon lang tayong technical issues. Magkano tatlo? Okay, pakisarado po ang microphone. Ayan. Tulungan tayo, Nonoy. Kumanta. Noy, tutulungan mo akong kumanta. Nandiyan na tayo? Ah, tignan mo nga kung ano yung key mo dyan. C. Wala pa yung ating backup singer. Tayo yan. Umawit sa ating Panginoon. Teka, papamute. Ay, hindi ka kasi Hinaan mo muna. Sa C. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo dumulog sa ating Panginoon. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Yes, Lord. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Hinaan mo lang yung tugtog. Twas grace. Hinaan mo lang yung tugtog. Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood His mercy reigns, unending love. Yes, Lord. Amazing grace. Yes, God.
The Lord has promised good to me. His word my hope secures. He will my shield and portion be, as long as life endures. The earth shall soon dissolve like snow. The sun forbear to shine, but God who called me here below will be forever mine, will be forever mine, will be forever mine, will be forever mine. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. Let's sing that again. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace, unending love, amazing grace. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Tayo po ngayon ay magbasa ng awit 68, 1 to 4, 9. Puri ng Diyos, magandang umaga po sa atin lahat. At tayo ay magbasa sa awit 68, verse 1 hanggang 4 lang ito, ma-excel ito dahil alam naman po ninyo apat yung mata ko, parang dandahan lang po ito ha. Puri ng Diyos, hallelujah. Sabi dito, pambansang awit ng pagtatagumpay. Tagumpay tayo dahil kasama natin ang Diyos. Hallelujah. Sabi dito sa verse 1, mag-alsa sana ang Diyos ang kaaway pakalatin at ang mga namumuhi umaasa sa kanyang piling. Patakasin sa kanyang piling kung paanong yaong ulap ay tinatangay noong hangin, gayon sila'y itataboy, gayon sila papalisin. At kung paanong yaong pagkit sa apoy ay natutunaw, sa harapan ng Panginoon ay masama ay papanaw. Ang masama ay papanaw. Ngunit pawang magagalak, matutuwa ang matuwid sa harapan nitong Diyos. Galak nila'y di malirip. Verse 4, sabi dito, aawitan ang Panginoon, purihin ang kanyang ngalan. Maghanda ng isang landas upang kanyang daraanan. Ang pangalan niya ay Yahweh, magagalak na papurihan. Hallelujah, puri ng Diyos. Maraming salamat po. Hallelujah.
Hallelujah po rin. Tayo manalangin. Samahan po niyo ako sa panalangin. Amang banal Diyos na mga Panginoon, maraming salamat sa umagang ito. Dahil sabi mo, tagumpay kami sa lahat ng bagay. Dahil tagumpay din kami sa 25, lalo kami tatagumpay sa 26 na ikaw ang kasama namin. Purihin ka, Ma, maraming salamat sa oras nito. Bagamat Panginoon, ay mga kapatiran namin ay alam mo na Panginoon dahil pawang ano rin parang lupay-pay din dahil sa pagpapasok ng paghiwalay ng bagong taon dahil nagagalak sila dahil sa iyo, sa iyong pangalan naman. Maraming salamat din naman na ikaw po, Panginoon, ang karapat dapat itaas. Panginoon, nandito kami lumalapit sa iyong harapan upang hangarin namin, hingiin sa iyong harapan na kami litisin, patawarin sa aming pagkukulang, pagkakasala sa iyong harapan. Maraming salamat, Ama, na mga bawat isa sa amin ay alam mo, Panginoon, na ang salita mo ay sentro sa aming puso at ito'y nipapamuhay sa bawat araw, hindi lang bawat araw, kundi oras, lahat ng panahon, Panginoon. Kaya maraming salamat sa oras nito, sa pangkapatiran namin na sa Zoom, Panginoon, pagpalain mo sila. Gabayan mo, Panginoon, sila, palakasin sa oras nito. Dahil ang oras nito ay pinaka-espesyal sa iyong harapan sa mga anak mo, Panginoon. Nga nagpupuri, nagpapasalamat, nag-aalay ng buhay, nag-aalay ng oras para ikaw ay pasalamatan, itaas sa oras nito. Maraming salamat, Ama. Sa iyo naman patagubilin ang lahat ng bagay. Purihin ka sa ambay ng pangalan mo. Sa pangalan ni Jesus ay Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Father. Praise the Lord. Gandang umaga sa atin lahat. Ngayon po ay it's about time na to give glory to God. Amen po ba? Purihin ang Diyos at matagumpay naman natin na itawid ang 2025. Praise. Amen. So, ready na po ba tayong harapin ang 2026? Yan, tingnan natin yung mga kaano natin diyan. Kung ready ba silang humarap sa 2026. Amen. So, kung meron mga pagsubok, pagsubok lang yan. Di ba? At ang ating Diyos naman ay mas dakila kaysa sa pagsubok. Amen po ba? Hallelujah. Okay, so meron po ba tayong mga gustong ipahayag ngayong umaga na to? Meron po ba tayong memory verse? Meron po ba tayong memory verse? Ang uso ngayon, pag ganito nagbabagong taon, ang binabasa nila dito yung Isaiah, no? Meron po ba? Masyado tayong na-busy sa araw-araw. Pagod no? Pagoda ang mga lola. Natural yan sa ating mga, Okay? Memory verse. Sa ano po natin ngayon, sa umaga ngayon, ang ating, siyempre ang ating pag-uusapan ay tungkol sa pagsisimula. No? Kaya kung makita niyo yung ating GC dyan, meron akong in-upload dyan na New Year, Fresh Start. Yan. So, sa bagay, lagi na lang naman natin itong naririnig at ganoon din naman ng mga ginagawa ng mga
mga kapatiran, no? At hindi kapatiran, kapatiran at hindi kapatiran ay ginagawa din naman talaga yung mga ganitong klaseng pagharap sa bagong taon, no? Ano ba yung mga pagharap? Merong mga New Year's resolution, mga goals, yan, pag-uusapan natin. At yung ating mga binabalak mga plans, yan. Okay? So, yan. So, anong ginawa natin? Kasi kami, busy kami ng January 1. Busy pa rin kami. Kasi diyan pa lang kami maghihiwalay ng mga reunion. Mga reunion. Mga ating get-together, no? Okay, andun na kayo sa, tingnan natin sa Isaiah 43:18. Sabi dito, ilibing mo na sa limot at huwag nang alalahanin pa ang mga nangyari noong unang panahon. O sabihin natin, noong nakaraang taon. Isaiah 43:18. Masdan mo, nasa 19 na, masdan mo, ako ay gagawa ng isang bagong bagay. Yan. Kung merong bagay na gusto nyong gawin ng Lord sa buhay nyo, ano yon? Yan. Yan ang bagong bagay. No? Ito'y nagaganap na. Hindi mo pa ba makita? Gagawa ako ng isang daanan sa gitna ng disyerto at magkakaroon ng ilog sa lugar na ito. Pararangalan ako, maging ng mababangis na hayop gaya ng mga asong gubat at mga ostrich. Sapagkat nagpabukal ako ng tubig sa disyerto upang may mainom ang mga taong hinirang ko. Nilalang ko sila upang maging aking bayan, upang ako'y kanilang laging papurihan. Amen. So madalas ito yung mga dinideclare. Ito yung mga tinatawag nilang manifestation. Noong una, mga claims. Kiniklaim ng mga Christians, kiniklaim nila in Jesus' name. I claim it, sabi nga eh. Nung sumunod, positive declaration and powerful declarations. We declare that we are free in Jesus. We are rich in Jesus. Yung mga declaration na yan eh. At we are holy in Jesus. Yan ang mga declaration. That we are victorious in Jesus. Ngayon, mayroong bago. Manifestation. Manifest mo na yan. Di ba, no, Kim? Ano i-manifest mo ngayon, Kim, sa buhay mo? Makagraduate. Ako makagraduate by anong year? 2027? Ha? 28? Ano yung college? O yung 12, grade 12? I-manifest mo na yan. Yan ang mga sinasabi sa TV, nakikita nyo, no? Ito yung mga manifestation. Pero lahat ng yan, ang may mas powerful dyan ay yung God's Word. Yung declaration of God's Word and God's Word itself. Okay? So, meron pa po ba ang gustong mag-share? Noong nauna yung nauso yung claim, merong nag-pray down na, Lord, I claim this person for you. Yan. So kung gusto mo i-claim ang mga tao para sa Panginoon, yan ang prayer. I claim this person for you, Father. Yan. Hindi para maging sa iyo, kundi para maging sa Panginoon. Yan. Amen? Yun naman mga pangarap. Yan, mga manifestation daw yan. Manifest. I-manifest mo na yan. Okay, so meron pa ba ang gustong mag-share ng word or revelation ng word?
Ang pinakamasaya, ako nagpapasalamat sa Panginoon kasi ang pinakamasaya sa buhay, yung magkakasama kayo mga mahal mo sa buhay. Ano? As nakikita mo, ang saya-saya. Tapos, halos hindi kami magkahiwalay. Maggagabi na naman ng 1 eh. Kung ano-ano na naman kalokohan ang pinag-uusapan. At yung mga kasiyahan, nagpaplano na kagad. O sige, meron pa salamat yung aking apo. Praise the Lord. I want to thank Jesus for giving us a good time at her last year's Christmas party. And I wanted to give him say to him, thank you, Happy New Year. Amen. Praise the Lord. Amen. Thank you. Praise the Lord for that, Angelo. Praise the name of the Lord. No? Napasalamat talaga. Talaga nakita ko na-appreciate ng aking apo na yan ang goodness ng Lord. No? Naramdaman niya yung goodness and greatness and love ni Lord, no, sa family, sa mga occasion natin, no. Talaga naman dapat ganoon ang ating ma-experience. Hindi lang tayo basta nag-celebrate, kundi alam natin na ito'y gift ng Lord sa atin. At we give glory to God and we give praises to the Lord. Amen. So, meron pa ba magpapasalamat bukod doon? I appreciate that. Hallelujah. Praise the Lord. Okay, Bima. So, magpapasalamat po ako sa safe travel po natin, pabalik ng New Year, at nung pabalik sa Bulinaw. Grabe po kasi yung init kanina. Opo, sa Bulinaw po. Nung New Year, nag-enjoy naman po ako. Kaso lang grabe po nung pagbato ng pera. Hindi po, ito lang. Nadapa po kasi ako sa hagdan. Nadulas po ako nung nagkukuhan na po ng pera. At buti na lang po, nag-enjoy naman din po ako. Kaso lang po sa biyahe, di po ako masyado na sikipan. Pero buti na lang po, ligtas naman po tayo nakauwing lahat. Yun na po. Nasikipan. Sa van? Ba't sumikip doon sa van? Amen. Praise the Lord. Ganun talaga, may mga in good times and bad times. Wala, kung meron, sabihin nila sa akin, no? Kung chat lang kayo para pero kung wala na, ay pwede na rin natin magpatuloy sa ating ngayon, na pagmumuni-munihan na ang aking panalangin nawa ay maging tunay na pangungusap ng Panginoon sa atin. O matuto man tayo dito at tayo'y maliwanagan, mabigyan din ng mga tips para sa matagumpay na 2026, no? At kung gigradean nyo ang sarili nyo sa 2025 bilang estudyante, bilang anak, bilang Kristiyano, bilang membro ng Lord of Glory, bilang manggagawa, o ano man ikaw, bilang tricycle driver, ano ba, gigradean mo yung sarili mo. Ng 1 to 10, ang 10 ang best, 1 ang poorest. 5 daw. So, merong room for improvement. May room for growing. May room for learnings. No? Hindi tayo pwedeng 10 or 11 kasi perfect na yon. Nasa langit na tayo nun kasi perfect na. That will be our perfect state. Kung gusto nyo, 99.9. Imbis na 10, 9. 9.9. Anyway, ang ating
pinangalanan ko to na, tinitilan ko to na New Year, Fresh Start. Every New Year naman is Fresh Start. And every morning is a fresh start. Amen? Every week and every Sunday is a fresh start for everyone. And every day is a fresh start. Must be a fresh start. Kasi sabi nga ng Father, no? Sabi niya sa Jeremiah, the steadfast love of the Lord never ceases. They are new every morning. No? They are new every morning. They are fresh every morning. So yung presence ng Lord, yung goodness ng Lord, yung teachings ng Lord, they are always new every morning. No, they are always fresh every morning. Kaya every morning we must be excited, waking up, remembering our God, worshiping our God, and praying to our God, no? So, New Year fresh start. Sabi nga sa Psalm 90, teach us to number our days that we may present to you a heart of wisdom. No? Nagpapaturo siya sa Diyos na Lord, turuan mo ko magplano, turuan mo kong vision out ng gusto kong makita sa buhay ko. No? Kaya ito yung ating gagawin. Praise the name of the Lord. Tayo manalangin. Willing to learn, willing to adapt, willing to hear your word, especially to hear you personally. Nawa magrema kayo sa bawat isa, Panginoon, mag-personally mangusap kayo sa bawat puso, bawat isip, bawat kaluluwa na nakikinig sa umaga na ito. And all throughout the world ng mga anak mo na sumamba at nakikinig ngayon sa kanilang mga sambahan, lokal, salamat at mangungusap kayo, Diyos. And as we open our hearts to you and soul unto you, Lord, you will refresh us. You will strengthen us. You will encourage us. Hallelujah. So, wala naman talaga kaming makukuha ng encouragement, kundi sa iyo, Panginoon. Wala kaming makukuhanan na joy, makukuhanan ng satisfaction, makukuhanan, Lord, ng strength and refreshing, kundi sa inyo, banal na Espiritu. Hallelujah. Glory to God. Thank you for meeting us today. In Jesus' name. Amen. Number 1, siyempre, as we face the day, face another week, and face another year, titingnan tayo ng konti. Although sinabi sa 43:18 na huwag mo na, kalimutan nyo na yung nakaraan, no? Pero for evaluation sake, for para titignan mo, gigradean mo. Kunyari, ang grade mo last year, sabi nga ni ating kapatid at apo ko ay 5 daw ang pwede niya maging grade sa sarili niya. O di, ano ang balak niya para maging 7 or 8 ito. Sa amin, sa opisina, laging gano'n. How are we, number 1 question, no? It is an evaluation of ourselves and self-examination. The A, how are we as a Christian? No? Nung 1, kahit na ako'y nagising ng alas 11 or 10, I sit by my bed and then I meet the Lord. No? Sabi ko, Lord, dapat talaga, we will start the year right, we will start the day right. So, nag-worship ako silently doon, nagbasa ako silently, nag-commune ako kay Lord silently at the side of my bed. Praise the Lord. Kaya hindi ako hirap siguro ngayon. Minsan kasi parang ang bigat ng feeling ko, ang bigat ng damdamin ko, kapag sa sobrang kabisihan, hindi mo magawa yung dapat na gagawin na first things first or prioritizing God in our lives. Sabi nga, seek ye first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. Matthew 6:23. Sabi nga sa Proverbs 3, diba? Acknowledge Him, no? And He shall direct your paths. So, dapat inuuna talaga siya. So, meron tayong 1 week to seek the Lord. Kasi hindi naman natin kailangan madaliin.
No? Lahat naman hindi nakukuha sa madalian. Nakukuha yan sa tiyagaan. Amen? So, paano ba tayo namumuhay bilang Kristiyano? Anong grade natin bilang anak ng Diyos? Nakikita ba o tayo lang nakakaalam? Kung tayo lang nakakaalam, 1 yun. 1 lang yun. Kung ikaw lang nakakaalam at yung katabi mo, edi 2 lang yun. So, are we living out our true self, no? Being a child of God? Unless we are not what we supposed to be. That is a child of God. Baka naman, we're just faking it. Kunyari, anak ako ng Diyos. No? O kaya, anak ako ng Diyos, pero hindi ka naman maka-cope sa power ng Lord. So, sabihin, hindi pa talaga kumikilos ang Lord sa buhay mo. No? Are you an obedient child of God? Alam mo, ang anak, hindi naman talaga perfect yan, di ba? At hindi rin laging willing sumunod yan. Alam niyo naman yan, ako, kahit wala akong anak, alam ko ang attitude ng bata. No? Hindi basta-basta susunod. Kaya nga nauso yung ba't ako? No? Kasi pwede naman siya. Pwede naman ikaw. Pwede naman si ate, si kuya. Pwede naman si bunso, ba't ako? No? Pero kung tayo ay kung gigrade natin ating sarili as an obedient child of God, how are we? From 1 to 10. No? In seeking God first through prayer and word, how are we? Kung sa ating pananalangin at pagbabasa, gano'ng ating grade? No? Sharing our faith and witnessing na sa isang kausap mo, na-share man lang ba si Jesus? Nakapag-witness ka ba ng goodness niya? O ano yung answered prayer niya sa iyo? No? Na-share mo ba yan? Are we consistently changing into His image? Sabi nga, from glory to glory, He's changing me. Pero mangyayari lang yan kapag lagi tayo sa presence and word ng Panginoong Diyos. No? Kailangan po sa ating seek kay Lord, we must be determined. Hindi yung pag may convenience lang. We must be consistent. Pag may schedule ka sinet, 5 o'clock in the morning, Lord, I will meet you there. Then, wake up early, 5 o'clock in the morning. Then, sit down, and then call upon His name, worship Him, adore Him, sing for Him, and as you read the Word, i-pray over mo yun. You make it your prayer, yung mga word na yan. Pwede kang nag-notes dyan, at pwede rin mong pinipray or kinakanta yan. No? Hallelujah. So, siguro, anong contemplation natin ngayon? Paano natin mag-grade ng ating sabihin? Sabi nga sa 2 Corinthians 13, 5-6, test yourselves to see if you are in faith. Bye-bye. Ingatan ka ni Ama. Lord bless. Ingatan ka ni Ama. Don't forget Jesus. Yan. Sinend away lang natin. Back lang natin si ating kapatid sa kanyang trabaho. Huh? Praise the Lord. Ingatan siya ni Ama at pagpalain. Examine yourselves, no? Or do you not recognize this about yourselves, that Jesus Christ is in you, unless indeed you fail the test? But I trust that you will realize that we ourselves do not fail the test. Yan ang sabi ni Pablo. Yan ang challenge ni Pablo sa 2 Corinthians 13, 5-6. Hallelujah. At pagka naman doon sa 1 Thessalonians 5:21-22, sabi dito, but examine everything carefully. Tignan natin yung sarili natin, tignan natin yung ating gawa, tignan natin yung ating mga nilagay na mga plataforma sa buhay natin.
Alam niyo po ba na dapat sa buhay natin may plataforma din? Huwag po tayo titigil na magkaroon ng plataforma sa buhay kahit 66 na tayo, 65 na tayo, kahit 70 na tayo. Meron pa tayong pwede maging plataforma na gagawin natin para sa Diyos o ang Diyos gagawa para sa atin. No? Kahit na nag-fail na siya sa buhay niya, yung isang pastor na yun, nakagawa pa siya ng kanyang study Bible. Personal encounter niya sa Diyos. Kahit na nagkasala siya, no? Nung magbalik siya sa Panginoon, nakagawa pa siya ng study Bible. Si David, no? Hindi lang basta maliit na kasalanan na gawa niya. Kinuha niya yung asawa ng isang commander niya, no? Nakipagsiping siya doon. Nung mabuntis siya, pinapatay pa niya yung asawa para wag ma-discover o mahayag itong kanyang sin. Pero and yet, makita mo sa mga sa Psalm, di ba? Meron siya pang may panalangin siya sa Psalm 51. Sabi niya, create in me a clean heart, O God, and renew my steadfast spirit within me. Cast me not away from thy presence. So makita natin yung repentance and change. Hindi tayo perfect, but there is always a moment or in a day that we can repent and return to God and start over. Huwag natin gawin sa isang taon na ako magbago. Ngayon, pwede na. This is the moment. This is the day. This is the hour. Pagka na-realize mo na, no, I'm not doing the right thing, no? Lord, change me. I will change for you. So, meron yan na evaluation sa sarili natin, no? As a Christian. Letter B, as a member of this church, no? Do you give to the Lord willingly? Meron niyang mga attitude of giving, no? So, ang haba ng ating session yan na nagturo ka about finances, no? God's financial stewardship, no? Haba ng lesson natin yan. At yan ang pinaka attitude. Do you give to the Lord willingly? Cheerfully, generously, liberally, proportionately. Ang ibig sabihin ng proportionately, kung paano ka i-bless ni Lord, portion of that, lagi mo siyang i-honor. Sabi nga sa Proverbs, honor the Lord from your produce. Kung ano yung mga na-produce mo para sa sarili mo, income mo, ganansya mo, kung ano man na-receive mo, you will honor the Lord from it. No? Hindi niya hinihingi yung lahat. Ang gusto lang niya, maalala mo siya na, galing to kay Lord. Thank you, Lord. Portion of it, ito share mo, Lord. This is your portion. Ito balato mo, Lord. Pwede mo sabihin yan, Lord, ito balato mo, ha. Binigyan mo ka ng 100, Lord, ito sa'yo, 20. Balato mo. Liberally, no? Minsan din natin sabihin, wala akong iniistorbo. Wala kang iniistorbo sa buhay. Namumuhay ka para sa'yo, ng maayos, with dignity. Kaya hindi ka rin tumutulong, hindi ka rin nagbibigay. Kaya wala ka rin malasakit sa iba. Kasi iniisip mo, ikaw lang magmamalasakit sa sarili mo. O di praise the Lord, hallelujah, ikaw na. Sabi ko nga sa akin, naging kaibigan nun. Kasi sa sobrang hirap niya sa buhay, tapos nagsumigap siya hanggang sa nakapag-college siya. Hindi niya ma-appreciate ang Lord sa buhay niya. Sa nangyari sa buhay niya. Sabi ko, alam mo kung hindi naging gracious ang Lord sa iyo, sa palagay mo ba, magagawa mo yung mga bagay na yan na nagawa mo? Hindi mo magagawa yan. Kung pinabayaan ni Lord na magkasakit ka. Kung pinabayaan ni Lord na walang magtiwala sa iyo. Kung pinabayaan ni Lord na walang maniwala sa iyo. Paano? Diba? Huwag mong sabihin na sa kakayanan mo lang yan, sa itsura mo lang yan, kaya may nagtiwala sa iyo. It is God who gave you all these things. Kaya nga sabi niya, kung nagbibigay ka naman sa iba,
Huwag mo sabihin na, Lord, di na ako magbibigay sa church kasi nagbibigay na ako sa iba. Iba po yun. Iba po yung para sa church. When you support the church stands strongly, no? For its activities, for its building, for its projects. Paano magkaroon ng proyekto ang church? Napansin niyo ba na yung upuan natin, mula pa yan sa Calderon? At yung kabilang upuan, mula pa yan sa Lord of Glory sa Mother Church. Kaya pag umupo kayo dyan, delikado na kayo dyan. Ibig sabihin niya, pag bumagsak kayo dyan, paalala yan ng Lord na mag-donate ka ng upuan. Kasi hindi ka na kaya ng upuan na yan. Ha? Matibay pa rin? Kasi ano yan, pero malutong yan, huwag kang bibigla dyan, malutong na yan. Actually, nakulibat na lang natin yan sa dami-dami ng 100 plus na pinaghati-hati namin yan. Ni Cleo at saka yung isang doon branch ng church. Itong drums natin, pinagtsagaan ko na rin yan. Doon pa sa Mother Church galing yan. So, sana magkaroon tayo ng concern sa church natin. Sabi nga ni, Gideon, sabi niya, Lord, sabi niya, nakipag-usap sa kanya, Angel, ikaw matakot, gagamitin kita para sa bayan ng Israel o para sa bayan ng Diyos. Sabi niya, Lord, kami pinakamaliit, huwag kang mag-alala, ako gagamit sa iyo. Tapos sabi niya, Lord, kung sinasamahan mo kami, ba't nangyayari sa amin to? Kasi noong time na yun, nakubkub sila ng Pilisteo ata. No? Kaya nagkukuha siya doon sa taniman na nakadapa. Nag-harvest siya ng tanim na nakadapa. Ang hirap kaya nun. Pero magpakita sa kanya si Lord. Sabi niya, hindi, ako talaga tumatawag sa iyo. I will use you. Sabi niya kay Gideon. Sabi niya, sige nga Lord, kung talagang ikaw yung nakikipag-usap sa akin. Sabi niya, basahin mo nga ito. Yung fleece o yung wool. Ang takot na wool, nilagay niya sa isang lalagyan. Basahin mo nga ito. Pag gising niya kinabukasan, pag gano'n niya, napiga niya, basang-basa. Isang baso pa ata yung tubig. O, kung ikaw talaga, Lord, yun naman paligid ang basahin, ito naman tuyo. Tatlo yung signs eh. Kinabukasan, binasaan ni Lord yun, pero yun tuyo. Oo nga, si Lord na nga talagang tumatawag sa akin. Ang hinatin kasi, di ba? Malay mo kung si Lord talaga yung tumatawag o hindi, di ba? O baka yung konsensya mo lang, o kaya baka yung kung ano lang yung hallucination mo lang. Mga ganun eh. Kailangan yung mga ganong decision, may mga confirmation. Bago ako maging pastor, ang inisip ko lang, maglingkod lang kay Lord. Noong una kasi gusto ko lang makilala ang Lord eh. Tapos later on, nung napanaginipan ko siya, 2 panaginip na similar tungkol sa pananampalataya at pag-obey. Kasi yung parang obedience equals, faith equals obedience, parang gano'n. Sabi ko sa aking disciple, ganito yung panaginip ko, tapos inulit pa sa ganito, pero magkaibang sitwasyon, pero pareho ng meaning. Kalain mo yun? Kakatuwa naman. Tapos yung naikwento nga yung sa kapatid ko na yung nagkaroon kami ng summer camp noon. Ang professor, ang speaker noon galing sa Foursquare. Pentecostal din yun. Kapatid yun ng AG. Although hindi sila nagpasakop sa AG. Yung Foursquare. So nung nagtatawagan siya ng sa Panginoon, maglilingkod. Kumbaga sa magsusunod o tatalima sa Panginoon, sabi niya, huwag ka matakot. Just trust. The Lord is calling you. Pagtingin ko, ako na lang pala yung hindi pumupunta doon sa niya, diba? Sa harap niya. At hindi niya ako nakikita na ako lang nakaupo sa long table kasi nagkaroon kami ng dinner with candlelight noon. Tapos nag-speak siya, tapos nagtatans na siya ng ganyan, tapos nagtatawag siya. Hanggang sa ayaw niyang tumigil. Itong dibdib ko, kabog-kabog, sabi, hindi ako yun, Lord, di ba? Hindi naman ako yun, Lord, di ba? Ako ba talaga tinatawag? Hindi naman ako yun, Lord, di ba?
nung nag-isip ko, nag-decide ako, wait lang po Nasaan yung aking, ito pala. Darling ko, ito, nagtawag ako ng, sabi ko, nagtawag siya. Talaga bang ako tawag mo? Ako ba talaga? Naisip ko, ako nga ata. Kasi yung conviction sa heart ko, nagbe-burn yung heart ko. No? Tapos, okay na. Thanks, girl. Okay na. Alam nyo, sabi, sige na nga, Lord. Alam mo, pagtayo ko, tumigil. Yung pagtawag ng pastor na yun. Yun yung pangalawa. So, 2 panaginip, tapos through the pastor. So, nag-serve ako. Pero as a pastor, di ko pa yung ginawa. Kaya hindi ako nagpapalisensya. Pero, iniwanan tayo ng pastor natin, di ba? Kaya ako nang nagpastor, no? Kasi sabi niya, missionary na daw ang calling niya. So, okay. So, hindi pa rin ako nagpalisensya. Hanggang sa isang araw, nag-pray ako sa church. Sabi sa akin, bigla ni Lord, magpalisensya ka na. Ha? Para si Gideon lang. Lord, ikaw ba yan? Ha? Ikaw ba yan, Lord? Ako ba talaga kausap mo? Palisensya ka na. 2 beses ko lang narinig. Tapos kinausap ko si Pastor Cleo. Sabi ko, Cleo, sabi ni Lord, magpalisensya na daw ako eh. Alam mo, sumulat ka agad siya. Sulat kamay lang yan. Ng referral. O ito, dali mo doon, mag-apply ka. That's it. Ang habang pa ng exam nun, pati testimony, susulat ka yung testimony mo as a Christian, tapos susulat ka paano mo naisip na, o paano mo naramdaman, o paano mo nasabi na ikaw ay may calling kay Lord. Kwento ko pa. Hirap kaya yun. Ikikwento ko pa. Ilang pages yun na, tapos after a week ata, or tinawag ako, may lisensya na ako. Ako sabi ko, ay hindi na pa-ordain. Tama na sa akin na maging, huwag kang ordain pastor. Iba naman, ibang level na yun. 2005. Kasi 1997 yun eh. Tapos 2005, sabi nila, ba't di ka mag-ordain? Sabi ko, Lord, di pa ako handa eh. Una, mas malaki ang gastos kaya ng ordain. At mas malaki ang obligasyon. Mantalang pagka ikaw ay license to preach ka lang, mas mababa ng konti yung expectation sa'yo. Anyway, kung i-gradean mo yung sarili mo sa simbahan, paano mo ka ba sumunod sa Diyos? How will you grade? 10 is the highest, 1 is the lowest. Bilang member ng Lord of Glory, paano ka nagpa-participate? Sabi nga ng kasabihan, do not just belong, participate. Huwag ka lang maging kabahagi. Kailangan meron ka rin ginagawa. Huh? Sabi ng daddy ko, huwag kang maging patay na gabi. Ano ba yung patay na gabi? Ewan, kasabihan lang niya yun eh. Ibig sabihin, hindi napapakinabangan. No? Sabi dito, do you give to the Lord willingly? Or sabihin natin, do you serve the Lord willingly? Or the best, to the best of your ability? Do you serve the Lord to the best of your ability? No? Do you give and serve the Lord cheerfully, generously, liberally, and proportionately? Ibig sabihin, kung ano yung bilinas sa'yo ng Lord, yun din, portion of it, you will return to Him bilang pag-honor sa Kanya. Alam niyo ba yung mga panahon ng mga Israelita noon? Pag mayroong harvest, yung first fruit of harvest, merong bungkus yun. Yun yung iaalay nila as a symbol na yun ay para sa Lord. Yung buong harvest na yun, yung taon na yun. At i-wave yun, wave harvest. May wave, meron shift yun. Ewan ko, isang dangkal lang yun. Dangkal nila yun. Yun ang tawag ng first fruit. Sabi nila kay Lord yun. At yung, kaya ang ginawang interpretation naman ng mga iba dyan, yung buong sweldo mo, bigay mo kay Lord. Grabe dyan. Ng isang araw, isang buwan. Ayun, yumaman yung church na yun. Yumaman. Nakapag-aral pa sa abroad yung mga anak, yung pastor. Kasi every year may first fruit.
Grabe yung challenge na yun, ha? Grabe yung conviction na yun. Do you participate? Sabi ko nga, do not just belong, participate. Do not just believe, act. I-google niyo yan. Meron niyang line yung mga 7 o 6 o 5 na line. At yan ang favorite na declaration ni ng aming secretary ng general na nag-suicide. Si Secretary Angel General Angelo Reyes. Sa t-shirt namin noon, meron yan nandito nakalagay. Ang galing nga eh. Do not just believe. Act. Isa yan. Do not just participate. I do not just belong. Participate. Every year we must do this. Every day we must do this. Every week we must do. Every month we must do this. And because of our busyness, we neglect in doing this. No? Kaya hindi natin namomonitor yung growth natin. Basta na lang, let it be. Dadaan na rin naman yung buong isang taon na yan. Tapos na. Basta ang halaga, maitawid mo yun. Pero wala ka naman nagawa. Sabi nga ng 2 Corinthians 9:6-7, now this I say, he who sows sparingly will also reap sparingly. If you sow, sabi nga, doon sa ibang version ng Pablo naman, if you sow in the Spirit, you shall reap in the Spirit. If you sow in the flesh, you shall reap in the flesh. Dito, he who sows bountifully will also reap bountifully. Kailangan huwag mong kalimutan ang Panginoon sa bawat nangyayari, sa bawat natatanggap, sa bawat pangyayari, sa bawat experience, sa bawat encounter, sa bawat nararamdaman mo, no? I-submit mo lang kay Lord. Yun yung pag-honor sa Kanya. Kaya kung may natanggap ka, submit mo kay Lord. Mag-share ka kay Lord. Balatuhan mo naman si Lord. Hindi, thank you Lord tapos alis ka na. Parang yung pinagaling ng kitongin. 2 lang yung bumalik para mag-offering. 2 lang ba? Sabi niya na sa'yo, 8. Di ba 10 kayong pinagaling ko? We must be consistent. Sabi dito, hindi lang proportionately, support the church consistently. No? Kasi ito lang yung pagkakataon na mabuhay ng maayos ng flow ang church ng Lord locally. Yung local church ng Lord. Ganoon lang. Huwag natin ihayaan na yung isa na bibigatan, yung iba petics lang, nasisiyahan. Yung isa na bibigatan, yung iba nasisiyahan. Kailangan tayo, we bear one another's burden. Kung ano yung bigat sa isa, dapat bigat din sa lahat. We share, we do our share and part in building this church. As a member, how do you grade yourself in 2025? 1 lowest, 10 highest. Ang mahalaga, you examine yourself. Paano nga ba, Lord, ako na sa paningin mo, pananaw mo, Ama? No? Letter C, in terms of goals, where are we? Saan ba tayo patutungo? Wala na tayong pupuntahan kasi hindi tayo nakakapag-set ng objectives and our goals. Nung nag-review ako ng mga files ko sa kasi nga nagbago ko ng computer, madami ko nawala ng mga files na hindi ko maalaman kung saan ko. Nag-review ako ng aking Tera, nakita ko doon yung aking summarized mission and vision ng Lord of Glory. Noong una na ang haba Tapos medyo naging medium size na doon. Ngayon pala, ang talagang mission na lang ng church na to ay make disciples to all areas possible.
Make disciples to all places as much as possible. Yun lang. Make disciples. At yung vision, makita natin ang church natin is spiritual church that, that continuously help fulfill the Great Commission. Yun yung making disciples of all nations. Makita mo ang ating church na ito na consistently na nagdi-disciple. Hindi tumitigil. Hindi nag-i-stop. Kasi ko nga kagabi, napapagod pa rin ako, parang ayaw ko pa mag-preach. Kasi bumibigay, sabi nga, the spirit is willing but the flesh is weak, diba? Pero sayang yung opportunity. Sabi nga, make the most of your time. Seize the moment. Malay mo, yan yung moment na yan. Nandiyan kayo lalago. Diba? Malay natin. Seize the moment. Letter C. In terms of our goals, where are we? Have we accomplished our goals and objectives? Nung nakaraan, nag-set ako ng goals sa inyo, wala man lang kahit isang nag-report na meron siyang nagawa sa goal na yon. So, mag-set tayo ng goals. Paano ba mag-set ng goals? We must set goals for 2026 and onwards. So, 1-year goal, kunyari, for the Lord. Para sa Panginoon, finish reading the whole Bible in 1 year. Gusto nyo backwards, Revelation to Genesis o Genesis to Revelation? Para naman, maiba. Backward. Noong nakaraang taon, dalawa sa akin ang challenge. Yung whole Bible at saka yung New Testament na one chapter at a time. Dalawa yun. Ngayon, nag-set na naman ako ng panibago. Kung makikita nyo dyan, nag-post ako dyan. Nag-share ako ng finish the Bible in 11 months. Ay, tama, 11 months. So, ibig sabihin, meron kayong libre isang month. O, diba? Set your goal, 1-year goal for the Lord. Memorize at least 1 to 3 verse a week. Study a topic, verse or passage a week. Kung di nyo kaya a week, a month, isang topic, kunwari, meron akong pag-aaralan, itong topic nito, gusto ko maintindihan. Mag-research doon, everyday, meron kang time para doon, mag-study ka. Tapos marami kang madidiscover, mga verses, mag-ipon ka, ipunin mo doon sa topic na yun. Tapos mag-research ka ng meaning, ng kung ano-ano mga libro, basahin mo, ganyan-ganyan. No? Ano pa ang goal mo for the Lord? Share the gospel to at least 1 in a week. Yan. Kahit isa lang, makapag-share ka ng gospel at makapag-invite ka ng isa. So wala pa tayo na-invite hanggang ngayon for 23 years. Tama ba yun? So, yan. Sa ma-share mo sa isang week, ilan masishare mo in a year? Ilang weeks tayo in a year? Ulitin ko, 52 weeks in a year. So kung mag-memorize ka na 1 verse a week, meron kang 52 verses na memorize in a year. Ang challenge dyan, mag-memorize ka ngayon. Sa susunod na week, mag-memorize ka ulit, pero i-recite mo yung dalawa. Sa susunod na week, the third week, mag-memorize ka ulit, so i-recite mo 3. Para makikita mo kung nalilimutan mo ba yon o hindi. Natatandaan mo ba talaga yon o hindi. Sabi ng aking tip noon, mga cards na tip sa mga pag-aaral ng Bible dyan. To memorize a verse, kailangan na-recite mo yon ng 48 times sa sarili mo. Para hindi ka na kahit madapa ka, maalala mo pa rin. Kahit tumagal na hindi mo siya nare-recite o naalala, pag biglang pinaalala yun sa'yo ni Lord, maaalala mo pa rin yun. To overlearn it. Overlearn it. Nung nag-ADR training ako, yung Alternative Dispute Resolution Officer training, nag-close ko yung lawyer namin.
Sabi niya, ate, ganito mag-memorize. Kasi di ba sa lawyer siya, magaling siya mag-memorize. I-memorize mo to. Pagka recite mo, huwag kang babagan. Huwag kang mag-stammer. Recite mo siya ng dire-diretso. Dire-diretso, mas mabilis, mas mabilis. Hanggang sa mabilis mong masasabi sa bibig mo. Pag mabilis na nasasabi mo na sa bibig mo yan, na hindi ka nag-iisip, kasi pag lalo mo siya daw iniisip, lalo kang bumabagal. Ah. So alam niyo ba, along the way lang na mag-exam kami, papunta doon sa examination room, kasi meron travel time. Doon lang kami talaga todo, ano ba? Oo, so bawat basahin doon, halos perfect ko yung examination. Parang isa lang ang hindi ko na-sure kung ano yung sagot kasi hindi ko na-discover yun. Then tinanong ko sa kanya, ano yung sagot doon sa ganyan? Ay, hindi ko rin alam yan ate. Ay, doon hindi natin napag-aralan. Wala sa libro. Ay, oo nga. O kaya, nasabi ng mentor, hindi namin natandaan. At hindi namin natin. Isa lang halos, as sure ko na hindi tama. Ewan ko yung iba. Almost alam ko, inisip ko, tama. So you must, study and memorize. Share the gospel. Yan ang ating mga one-year goal. Na tip lang to na bahala ka na sa sarili mo. Kung gusto mo, kung kaya mo i-manage yung sarili mo na ganyan, na meron kang goal for the Lord. No? Ilan to? 1, 2, 3, 4. Yeah, for the Lord. Finish reading the Bible, memorize at least 1 to 3 verses a week, study a topic, verse or passage, a week or a month or kung anong kaya mo. Share the gospel to at least one in a week and invite at least one in a week. No? For yourself naman, yung mga nakita, mga narinig nyo naman yung mga goals ng ng mga artista. Sabi sa, give more time to myself. Give more time to my family. And I read a book. Yan. You may read a book, learning book, Christian articles. Mag-read ka para ma-develop mo yung sarili mo, yung pag-iisip mo, language mo, communication mo, knowledge mo, madagdagan. And wisdom mo, madagdagan. No? Read a book. Learn to drive. Katulad niya. Anong gusto mo? Na magkaroon ng skill. Learn a skill. Siguro sabi ko dito, learn a skill. Mali pala to. Learn a skill. Anong skill ang gusto mo? Mag-bake? Mag-drive? Mag-mechanic? Kumanta? Tumayaw? Magtamborin? Learn a skill. Kasi hindi magiging boring yung life natin pag ganyan. Kasi magiging excited. Dami tayo nung araw nung nag-aaral ako mag-sipra, nag-aaral ako magnota ng mga notes ng strings ng gitara. Hindi, wala akong practice. Pero nagpuna kong yung mga basic na tugtog. Para-practice ko yan. Babasahin mo yung nota doon. Meron yung mga corresponding notes doon sa strings. Ganun-ganunin mo yan. Tapos meron dito. Na-excite ako. Kaya lang, later on, dahil iba na yung level ng business natin, wala na rin na naman. Wala naman. Iba na. Lord willing, pagka-retire ko, madami na naman akong magagawa. Ano pa? Live bad habits and develop good habits. Alam ba, mayroong kasabihan dyan mayroong nagsabi niyan, mga education na profession saka mga experts. To unlearn daw a habit. To unlearn, mas matagal kesa dun sa mag-learn ka at maging expert ka. Mas matagal yung hours. 10,000 hours ata to unlearn a habit or to unlearn a learning, to unlearn a thing that you learn na mali at gusto mong i-unlearn yun. You need 10,000 hours. Pero pag gusto mong maging expert, ano lang ata, baka 1,000 hours na, parang gano'n ang ratio. Hindi ko na matandaan kasi yung binanggit sa akin yung na yun
Kaya pala sabi ko, kaya pala nung mag-aaral ako mag-gitara, may habit ako sa gitara na hindi tama eh. Pero nung training ko yung daliri ko, na makaabot dun sa mas sa bass, kasi maiksi nga yung daliri ko. Hindi ko magawa yung tatlong sipa na ganyan, na lumalakad yung isang maliit, tapos lumalakad yung malaki, gumaganon yung ano. Tinrade ko yan. Siguro in a week, natutunan ko. Pero ang tagal ko naman din maalis yung habit ng kamay ko na nasanay na kasi yung kamay ko sa ganon. Ang tagal maalis yun. Totoo yun, pero you can still unlearn that. Tiyagaan lang. Tiyagaan lang. Leave bad habits and develop good habits. Ngayon, pagdating ng taon, sa pagdano ng taon, lagyan mo ng mga ano yan, lagyan nyo ng goals niya. Tapos, meron kayong na goals. Tapos pagdating ng 2026, grade nyo yung sarili nyo ulit. Babalik tayo sa evaluation ulit. How do we do it? Nabasa mo ba ulit yung buong Bible? In a year, dapat mababasa mo yan. Okay. Goals for the spouse. Yung mga may asawa. Uy, tuwa yung mga may asawa dyan. For the spouse, set a regular spouse date once a week. O kaya, 1 in 2 weeks or 1 in a month. Parang konti lang yung 1 in a month. Ano? Maganda once a week. Hindi nakatingin. Pero nakikinig. Nakikinig. Kahit hindi nakatingin, nakikinig. Kung ba mapanood yung speaking engagement o yung pag-speak ni Paul Yonggi-cho doon sa mga Amerikano, ang senior niya doon, kasi ang senior niya relationship with the Holy Spirit. Pero sinampol niya doon ang relationship niya with his wife. Eh, once a week, sabi niya, okay, I will give you every Monday. I'm yours. 100% I'm yours. You can do everything to me, sabi daw niya. You can do everything to me and anything to me, sabi daw niya sa asawa niya. Ngayon sabi niya, sabi daw na. And then my wife said, oh, let us go to park. Let us walk there. Do some walking and talking. Tapos, abang nag-walk daw siya sa park, pagod na daw siya. Yung asawa niya, hindi pa. Tapos, naaantok na siya, yung asawa niya, sige pa daw ang kwento, sige pa daw ang kwento. Sabi niya, ngayon, hindi daw siya makapagpanggap na nakikinig. Kasi sabi niya, from time to time, are you listening? Oh, what did I say? Tinetest siya lagi. Pero na-develop din yun sa kanya. Nung una, hirap siyang gawin. Pero nung na-enjoy niya na later on. That is a commitment. Our life to God, to Jesus, is a commitment also. Kaya kung hindi mo to gagawin, nasaan yung commitment mo? It's no sense. Nonsense. There's no sense. Sabihin mo, you are a Christian. You are a child of God. So, set a regular spouse date once a week or vacation once a year. No? For the family, iba pa rin yung sa family. Ang dami, diba? Ng mga requirements o mga demands. Family date once a month or every 2 months. Or, like kami nga, buong lahat, once a year lang yun. Buong lahat. Minsan, nagkakairingan pa yun. Parang sasabihin, wag muna, absent muna. Once a year lang yun, yung lahat na yun, ng pilipitan pa. Pero, commitment yan, it is a commitment. And we need that. Kung mo sabihin, sayang ang oras, sayang ang pera, hindi po. We need that. We need relationship to be developed. We need someone to be with. Enjoying the life lang. Enjoying the presence ng isa't isa. Eating together, laughing together, swimming together, sleeping together. Masaya lang. Kasi we are a social people. Kahit nga yung hayop, pag isa nalulungkot yung pa kayang tao.
So we must set goals for the Lord, for yourself, for the spouse, for the family. Set goals for financial goals. Yung iba, travel goals eh. Saka na yung travel goals. Alam ko, na-enjoy ni Marian yung pag-staycation nila, di ba? Nung araw, di naman nila nagagawa yan, di ba? Pero dahil may mga abilidad, capability na yung bawat mga anak mo, anak niya, nakakapag-staycation. Naalala ko yung sabi ng ating isang kapatid, sabi niya, never sila nakakapasyal na grupo o sa family o ano, sa nakakapunta sila sa iba't ibang lugar na makapag-swimming sa dagat, sa ganyan-ganyan. Dito lang sa church niya, unang-unang naranasan. I'm glad naging bahagi ang church sa ganong experience ng buhay niya. Kasi ako, nabuhay din kami na ang daddy ko, family-oriented siya. Lagi, every summer yan, meron siyang time, dadalhin niya kami sa dagat. Mahilig pa kami sa dagat noon. Diyan lang kasi sa Cavite eh. Makakapagdagat ka na dati, di ba? Kaya siguro kaming magkakapatid kami, ako si Bonita kasi Alice, kasi kami yung talagang sanggang dikit tong unang mawalan kami ng mother eh. Yung dalawa yan, nagsimula yan na kilikili ko lang, nasa kilikili ko lang yan pareho. Hanggang sa tumaas na sila sa akin. No? Nag-enjoy namin yan, swimming, yung diving. Dami kami experience yan. Yung sa mga dagat, sa ilog, sa ano. Kasi yun yung values na pinamanan ng aming parents na sa amin. Meron kami time may mga picture pa kami yan. Old picture sa Baguio, sa Sagada, sa lamig-lamig doon. Meron kami pinuntahan doon ng tubig, ang lamig-lamig. Yung lagay mo yung soft drink mo, kahit minutes pa lang, pag ganun mo, ang lamig na. Doon. Hindi ko alam kung sa garden, something doon, sa mountain province. We must value our family, we must value ourselves, we must plan, we must evaluate day after day, monitor mo yung growth mo, para hindi ka bored. I-monitor, sabi sa akin, ano ba gagawin mo pagka nag-retire ka na? Pagka kasi inaasal ko sila rin, mag-retire na ako. Sabi, tagal mas, ngayon naman, ako inaasal niyo, tagal mas nasabi mong mag-retire, sinagad mo na rin. Naman, abot ko naman, ano naman dahilan, bakit hindi ko pa itodo, kahit nandito na rin naman ako. No? Ano daw gagawin ko? Hindi yung sabi ko, gagawin ko, yung hindi ko nagawa nung hindi ako retired. Gagawin ko lahat ng hindi ko nagawa nung ako'y hindi pa ako retired, sabi ko ganyan. Number 1, yung Netflix maghapon, nakaupo lang, okay, nakataas yung patas, kumakain ng popcorn. Minsan lang naman yun eh. Pag kinabukasan, nabore ako, di mag-isip na naman ako, ano naman kaya gagawin mo ngayon. Diba? Magkuting-ting naman ako ano-ano. Mahilig din ako sa kuting-ting. Tutuloy ko pa din siguro yung pag-aaral ko ng carpentry. Financial goals. Mag-set ka din ng career mo. Ako inisip ko, pagka nag-retire ako, pwede ako, mag-a-apply ako sa DOJ ng ADR kasi meron akong certificate na ADR officer ako. Pangalawa, gusto ko mag-Bible school at saka magturo sa Bible school. Siguro, i-enjoy ko rin magturo kasi i-enjoy ko rin naman talaga ang magturo. Yan ang mga career goals. We do not stop living. We do not stop growing. We do not stop learning. When you stop, you die. Sabi ng aking disciple, when you do not progress, you will regress because there is no other way. If you do not go up, you will go down. If you not do not progress, you will regress. Ganon yan. Kaya nga, pag hindi ka nag-iisip, yung utak natin, diba, lalo nagiging dull. Kung lagi ka lang nakaganyan sa TV, sa computer, sa cellphone, ayan. frozen shoulder.
We must develop. Kaya ako natuto na rin ulit ako maglaro dyan sa cellphone. Dati hindi ko, nilagyan ko na rin ito ng yung color something. Isang laro. Ito, maganda. Nakakapag-isip ka rin eh. Bukod doon sa quiz, Bible quiz, lagi kong meron akong Bible quiz. No? Eh, what do we do? Pagkatapos niya ng plan, ng mga goals, yung setting goals to ourselves. Siyempre, pray and plan na. Pray and plan how to achieve those goals. No? Sa prayer and planning, merong preparation siya. Now, letter B, do some SWOT analysis. Alam niyo yung SWOT analysis? Titignan mo yung strengths, weakness, opportunity, and threats doon sa iyong balak o doon sa iyong project. Siguro kapag masteral kayo, alam niyo yan. Ang number one basic function ng management is planning. Planning, organizing, leading, and controlling. Pag nag-controlling ka na, sabihin, meron ka ng mga mga human assets. Kaya meron pa rin personnel management kung tawagin. Mag-strategize. Paano ba natin gagawin to? Pagka nakita mo yung strengths mo, idadalawa lang tayo. Ilan ang ating strengths? Dadalawa lang tayo, Noy. Dalawa na lang kami, Noy. Huwag ka nang mapipilay muna. Magdadrive ka pa. No? Mag-strategize sa strength. Kasi strength, weakness, opportunity, and threats. Tapos, strategize. Tapos, set activities and schedules na. Itong gagawin natin. Tapos, kailan gagawin. Tapos, sinong gagawa. Tapos, anong mga kailangan. Yan lahat yan. Sama sa planning yan. Pagkatapos noon, meron na tayong mga another regular activities na gagawin. We do regular monitoring and evaluation and replanning and making adjustments when necessary. Yan na, ikot lang yan eh. As at the end of the year, i-gradean mo na naman ang sarili. So sabi nga dito teach us to number our days. No? That we may present to you a heart of wisdom. Paano natin maaalaya ng Diyos na pusong matalino, marunong? Paano natin maaalayan kung hindi tayo magpaplano, kung hindi tayo mag-iisip ng ating misyon, kung hindi tayo magkaroon ng panahon sa ating mga dapat gagawin. No? Dito sa Psalm 139, 23, 24, sabi, search me, O God, and know my heart. Try me and know my anxious thoughts. And see if there be any hurtful way in me, and lead me in the everlasting way. Kailangan yung puso natin, papalinis lagi natin, papahugas natin sa Diyos, ipapatama natin sa Panginoon. Kasi alam naman natin, the heart is deceitful, diba? Of all else. Lahat ng bagay dito, ang pinaka-deceitful yung puso. Yan ang hindi mapagkakatiwalaan. Kaya yan ang lagi natin pinagpipray. Sa kanta pala, change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God. Ano sunod yun? May I be like you. You are the potter, I am the clay. Make me and mold me, this is what I pray. Change my heart, oh God,
make it ever true. At saka yung Tagalog na kanta na, ano? Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain mo, O Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain mo, O Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Nawa, pagdating ng Panginoon, sasabihin niya sa atin, sabi dito sa 25:21, His Master said to him, well done, good and faithful slave. You were faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Enter the joy of your master. Yung isang binigyan ng talent, tinago lang niya yung talent. Nung binibalik niya na sa Panginoon niya, sabi niya, hulihin niya, dali niya doon sa nangangalit ng mga ngipin sa dagat-dagatang apoy. So ano yung gusto niyo? Sasabihin ni Lord, well done, good and faithful servant? O sasabihin niya, takpin niya, ihagis sa dagat-dagatang apoy na kung saan nagngangalit ang mga ngipin. Every day we can choose to follow. Every day we can choose to obey. Every day we can choose to be filled with the Holy Spirit, led by the Holy Spirit. Sabi nga, do not waste. Huwag mong sayangin yung oras, diba? Make the most of your time, sabi niya sa Ephesians 5. And be filled with the Holy Spirit. Do not get drunk with wine, but be filled with the Holy Spirit. Making melodies in your heart, singing praises, thanksgiving to the Lord. Kasi daw, pagka hindi tayo puspos ng banal na Espiritu, sinasayang natin yung oras natin. Siguro naman sa ating fresh start na to, at the end of the day, bago magsimula ang bukas, Monday, magsiset na tayo, unti-unti, mag-seek tayo kay Lord. Let us seek the Lord. Lord, ano magandang plano mo para sa akin? Ano ba yung tawag mo para sa akin? Ano ba yung gusto mong gawin ko? Para dito, para dito, para dito. Para dyan, para dyan, para dyan. Yan. Mag-set tayo. Kaya sabi niya, teach me, O Lord. No? Sabi niya, teach us to number our days. Teach us. No? If you lack wisdom, sabi sa James ba yun? No? Ask, and shall be given. Without shifting shadows. Kung kulang ka sa kaalaman, tumingin ka sa Panginoon. Bibigyan ka ng walang alinlangan. Ang galing talaga ng Panginoon. Hallelujah. Tayo manalangin. Father, as we start the year, O Lord, cause us to start it right. Cause us to plan. Cause us to seek you, to evaluate, and ask you for guidance, what we can do fruitfully for us, for our family, for the church, for our careers, our financial status, kung ano man, Panginoon, nasaan nyo kami lead, where we could be a good steward, where we could be a child pleasing unto you, where we could be a light, O Lord, of your kingdom. Kung saan mo kami, Panginoon, pag sinagin, O Diyos, ilid mo kami doon, pakita mo sa amin yung pamumuhay na maayos, kalugod-lugod sa inyo, orderly, progressively, O Father, at napapakinabangan ninyo, O Diyos, talagang na nagagamit nyo, Panginoon, sa kingdom ninyo, sa mundo na ito, sa kadiliman, nagagamit nyo, Panginoon. I-lead mo kami, Panginoon. Kung ano yung mga pwede namin gawin, steps, O Lord. Hindi lang para sa aming sarili, kundi para sa glory ninyo, sa kingdom ninyo, sa family na mga mahal namin sa buhay, at ganoon din sa sarili namin. Thank you. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
tulungan mo kami, Panginoon. Gabayan mo kami, O Diyos. Huwag mo kaming iwanan sa kadiliman at sa kawalan. Huwag mo kami, O Diyos, kayaan na nangangapa lang lagi, araw-araw, at walang direksyon, natatapos ang taon nang walang accomplishment. Nang walang idinagdag na value sa kapwa, sa simbahan, sa pamilya. Wala man lang kaming naidagdag o na-contribute, Panginoon, na magpalago, mag-build ang lahat ng yan na mahalaga sa inyo. Lead us, Lord. Lead us, Lord. And forgive us, Father, kung ang grade namin ng 2025 ay 5 lang, 4 lang, 3 lang, 6 lang. Still, meron pang room for us, O Lord, to improve. In serving you, in loving you, in seeking you. Improve us, Lord. And in our leading, O God, towards you. Improve us, Father. Grow us, O Lord. Help us, teach us, O God. Guide us. Train us, O Lord. O Holy Spirit. O Holy Spirit. Move, move, move. Teach us. Give us your wisdom. Lead us, Lord. Saan kami nagkulang? Saan kami dinayan ng mga pangungusap mo? Saan namin dinideceive yung aming sarili? Saan, Lord? Show us. Change us. Change our hearts. Change our minds. As we open ourselves unto you once again, as we rededicate, as we recommit, as we renew our commitment unto you, O Lord, I pray that there will be a great leap towards the end of this year. Meron kaming malaking hakbangin na nagawa sa pagtatapos ng 2026. As you lead us today, as you cleanse us today, Lord, as you open our minds to your will, Father in heaven. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. In Jesus' name. Amen. 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 Praise the Lord. Downloadable po yung ating outline. And purihin ng Panginoon na pinagkalooban niya ako ng konting lakas para matapos ng outline na to. Kaya minsan-minsan lang po yun. From there, madadagdagan nyo ang mga bagay na yan sa buhay ninyo. It will be a very rough draft of stewardship. Life and ministry is stewardship. Praise the Lord. Salamat. Thank you. Pwede po tayong tumayo. Working natin yung creating me a clean heart, O God. Create in me a clean heart, O God. And renew the right spirit within me. Create in me a clean heart, O God. And renew the right spirit within me. Cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation, and renew the right spirit within me. Ulitin natin. Create in me a clean heart, O God, and renew the right spirit within me. Create in me a clean heart, O God.
away. Cast me not away from your presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation, and renew the right spirit within me. Once again, cast me not away. Cast me not away from your presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation, and renew the right spirit within me. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo, nung gabing siya'y pinagkanulo. Ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpirapirso ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaalang sa akin. Tayo manalangin. Tapos basahin yung tinapay nito, Ama. Hindi lang ito basta tinapay, simbolo Diyos ng iyong katawan. Nawa, sa aming pagkain nito, Panginoon, lagi naming maalala na kami ay bahagi ng iyong katawan. Ikaw ang aming ulo, ikaw ang aming Panginoon, at ikaw ang aming hinihintay sa iyong pagbabalik. Thank you. Manawa mapalakas nito ang bawat isa sa Espiritu at kaluluwa at kanyang katawan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Natin kahilin. Tapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito, ang bagong tipan, na pinagtitibay ng aking dugo, tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kanyang kamatayan o kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagpahito. Tayo manalangin. Lord, sa dugo mo, Panginoong Jesus, kami ay nilinis mo. Sa dugo mo, O Diyos, pinagkalooban niyo ng bagong pagkatao at bagong budhi at bagong puso. Sa dugo niyo, Panginoon, kami, O Lord, ay pinabanal niyo. Ay salamat po. Purihin ka, aming Panginoon, O Diyos, nawa hindi namin malimutan na kami ay anak niyo, na kami ay mga hinirang niyo, na kami, O Diyos, ay mga nilinis niyo na, at kami, Panginoon, ay mga anak mo. O Diyos, nawa, maalala namin lagi mamuhay bilang nasa kaharian mo at bilang anak mo, Panginoon. Diyos na aming Ama sa langit. Salamat po sa lahat. Basbasan niyo ang aming inumin para matighaw ang aming kapaguran at kauhawan sa lahat ng bagay, Lord. Spiritually and physically. And of course, also materially. Thank you, Jesus. Hallelujah. Heal us, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Tayo mo niyo. Purihin ang Diyos. Purihin ng Diyos, maraming salamat po sa salita natin narinig at ito ay pamuhay natin sa ating sarili buhay. Purihin ang Diyos. Tayo manalangin. Purihin ka, Ama, maraming salamat sa kabutihan mo sa umagang ito. Sabi mo sa awit 61 verse 8, at kung magkagayon, kita'y awitan, ako'y maghandog sa iyo araw-araw. Purihin ang Diyos, maraming salamat. Salita mo, Panginoon. Kami andito sa iyo, harap, Panginoon, upang i-ari namin ang aming sarili, aming buhay, na higit
Panginoon, at hindi ito karapat-dapat sa mga ibang naghahandog, Panginoon, kundi ang aming puso, kundi katapat sa inyo, Panginoon. Maraming salamat sa oras na ito, Panginoon, na ikaw, Panginoon, ang aming tinataas, ikaw ang aming pinasalamatan sa lahat ng bagay, Panginoon. Maraming salamat sa oras na ito. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Ama, sa'yo na may pagkatiwala ang lahat na ito sa pamamagitan ng bugtong na lahat na si Diyos. Lahat po magsabi na Amen. Hallelujah. Announcement. Itong January ay Bible month, diba? Kaya lang, hindi ko lang alam kung mai-ano ko kayo sa activities. Meron tayong Bible celebration, siyempre, every January. Hindi ko lang, hindi ko pa lang masyadong ano kung ano yung activities na. Pero may celebration ng pari o pastor sa layan. Kung gusto nyo makijoin, pwede naman. So, ano naman sabi, pwede naman. Kaya lang minsan dyan sa banda-banda rong pa, sa San Isidro kaya. Pero pwede din naman tayo makilista. Okay, pero sabi nga, optional. Dahil Bible month, dapat mayroong Bible verses. Next, may palaro tayong konti na Bible quiz. Ano kaya magandang ihanda? Maghanda tayo ng konti para sa mga giveaways, para sa mga makasagot sa Bible quiz. Okay? Praise the Lord. Ano ba? So, February 1 ay February 1, first Sunday ng February ay yun po ay anniversary Sunday natin. Baka gusto niyo po na magkaroon kayo ng gift para sa ating church, no? Because it is our anniversary. Regaluhan naman natin yung ating church, no? I-encourage ko ang bawat isa, pero no pressure, anything, sabi nga willingly, ay pwede kayong mag-give in kind or in cash para sa ating church. You can ask na kung anong pwede nyo ako yung tanong, kung ano yung pwedeng need. It is our 24 years in the making ang ating church. Ang ating nung pinangarap ko na sabi ko, Lord, sige, kung hindi ko pa kaya na pangarapin na magkaroon tayo ng mas malaking lugar, pinangarap ko na lang na ma-maximize natin ang lugar na ito na pinagkaloob niya sa atin. So, at talagang ating ultimate goal ay magkaroon ng worship center. It is much bigger place where we can house at least kahit mga 1,000 to 2,000 persons. At pwedeng gamitin ng lahat ng mga Christian locals bilang worship center. Pero siyempre tayo priority, si tayo talaga. At saka yung Assemblies of God. Pwedeng gamitin ng lahat ng branches ng Assemblies of God o throughout the Montalban. At kahit naman ng San Mateo. Lord willing, no? Yan na talaga ang pangarap ko. Mayroon tayong worship center para nandun may house na rin mga youth, mga children, at magkaroon din tayo ng Bible school or something training, Bible training. Doon, sa lahat ng
Why not coconut? So, mahalaga yan. Meron lang tayo mga nilolook forward. At kung hindi naman, kung ano yung ilagay ng Lord sa heart nyo, at kung anong steps towards it sa heart nyo. Pero ako yung kasi yung nasa heart ko, kung lulobin ng Panginoon at kung yun naman yung nasa heart ng Lord, wala naman imposible. So, okay, ano pa, may prayer request, no? Pag-pray natin si Aubrey, no? Kasi na-infection yung kanyang sa legs niya. Open wound kasi yun. Kaya na-hospitalize siya ng konti. Na-infection yung legs niya. Meron siya diba dito yung alam mo kung anong tawag doon, eczema or condition ng skin. Open lang yun kasi minsan fresh yun. Minsan lang. Ngayon dati ganun lang yun, isang ganun lang yun. Ngayon buong legs siya nakaipot na yung dito. Tapos ngayon na-infection kasi nakapunta daw sila sa medyo maruning lugar sa Vietnam. Kaya na-infection. Ang todo daw ang tinataas daw ulit yung mas mataas pa na antibiotic para gumaling. Pero buti naman, hindi naman siya gangrene, saka hindi siya cancerous, hindi pa umaabot sa buto. God is good, kaya pag-pray lang natin. Ano pa ang prayer? Pag-pray natin, siyempre yung ating mga pinag-usapan ngayon na mga setting of goals, no? ng sarili nyo at ng ministry nyo. Ako din ay, siyempre, mga nasa isip na rin ako ng goals. Sana ma-share ko sa inyo next Sundays ay maipag-pray na. So, okay, ano pa? Sige, paalala nyo lang sa akin pagka mayroon ako na rin. Tayo tumayo para sa pastoral na panalangin and benediction. Father in heaven, thank you that we can rely on you. Thank you that you are dependable. We trust you always. We love you and we believe in you always. Salamat, hindi nyo kami binibigo. Sa buong 2025, hindi mo naman talaga kami binigo, Ama. At nakita namin yung greatness nyo, yung glory ninyo, yung pagkilos nyo, yung abundance of your gifts, so Father, napakabuti nyo sa amin lahat. Nawa, itong mga bagay na ito, siyang magpamahal ka sa amin lalo. Lalo ka namin mamahalin, Panginoon. Lalo ka namin lalo ma-endear ka sa amin, O Diyos, para sa ganon. Ama, ma-please ka naman namin, Panginoon, sa aming pamumuhay at paglilingkod. Ama. Salamat po yung natasan sa si Aubrey at ang buong kanyang pamilya. Salamat for a new phase of their life. Panginoon, family life. Salamat, Panginoon, sa opportunity na pinagkaloob mo. Thank you, Jesus. At we claim also healing over Aubrey and of course, yung guidance mo and protection niya sa dalawa nilang anak, Panginoon. Thank you, Lord. At sa aming mga mahal sa buhay na wala rito, we just leave them up to you, Lord. How we wish that they could always be with us, Father, in worshiping you and in serving you. Yan ang prayer namin, Panginoon, na lahat ng mahal namin sa buhay, nawa Ama ay tunay na magmahal din sa inyo at paglingkod sa inyo, Ama. Hallelujah. Thank you, Father, sa mga answered prayers, sa patuloy, Panginoon, na i-answeran niyo pa ng mga dalangin namin. Kailanman, di ka nagkulang sa lahat ng aming pangailangan. Yun ang aming talagang sabihan ay manifestation. Never naman kami talaga iiwanan ninyo, O Diyos. Never naman kami papagkulangin, Ama. So, sabi niyo nga, walang anak ng Diyos na namalimos. Walang lingkod ng Diyos na namalimos. Walang tao na nagtiwala sa inyo na namalimos. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Purihin ka sa katapatan ninyo sa amin. O Diyos, nawa ang mga himala mo, patuloy namin i-expect. O Father, patuloy namin idalangin. Patuloy namin, O Diyos, na i-declare sa aming mga bibig
na you will do great and mighty things, more and more, and greater things, O Lord, na hindi pa pumasok sa puso't isip namin, na mga unimaginable, great and wonderful things that you can do and you want to do in our lives, in our ministry, and in our family. Thank you, Father. Hallelujah. Tuloy niyong gabayan ang mga bata. Tuloy niyo, Diyos, i-lead them. How we pray for them, Lord, that we will grow in their faith and love for you, Father in heaven. O Jesus, hallelujah. Keep them from evil. Keep them from evil, Lord. At ganoon din, kalakasan ng mga nanay, ng tatay, kalakasan, Panginoon, ng matatanda, salamat. Purihin ka. Sambay ang pangalan mo. Diyos, inaangkin namin to sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. Magpabasbas tayo sa Diyos, sa ating Ama sa Langit, ang buhay at mga pangyarihan na umibig sa atin ng tapat, nagpadala ng kanyang bugtong na anak upang tayo ay tubusin at sa ating mga kasalanan at linisin at bigyan ng kapatawaran at buhay na walang hanggan. At sa pinagkaloob nila na banal na Espiritu na sumasama sa atin at kasama natin ngayon at magpakailanman. Sa inyo lahat ang papuri, Panginoon. Salamat, pinagpala nyo kami. Hallelujah. Ngayon at magpakailanman. Amen and amen. Praise the Lord at magandang umaga sa ating lahat.